Isang gabi, sa loob ng isang mumurahing bar, kung saan nag-apply si Valkyrie dahil sa hirap ng buhay. Panganay siya sa tatlong magkakapatid at tanging ang nanay niya lamang ang bumubuhay sa kanila matapos silang iwan ng kanilang padre de pamilya at ipagpalit sa mas magandang babae. Iha, ang sabi mo wala ka pang karanasan, tama? Pagkukumpirma ng matanda na siyang manager ng bar habang iginigiya siya nito papasok sa madilim na bahagi ng lugar kung saan naroon ang mga kwarto na madalas gamitin sa mga babaeng nirerentahan katulad niya. Naglalaro sa pula at berdeng ilaw ang pumapalibot sa lugar na iyon at talaga namang nagdudulot iyon ng kakaibang takot kay Valkyrie. Lalo at baguhan lamang siya sa parting iyon. Nariyan ang maswerteng lalaking mauuna sa iyo. Ngumisi ito ng makahulugan. Patungkol ito sa kwarto na hinintuan nila. Walang pag-aalangan na itinulak siya ng matanda papasok doon. At tulad ng inaasahan ay sadyang napakadilim ng kwarto na iyon. Ngunit maaaninag ang katawan ng hubad na lalaki dahil sa maputing balat nito. Habang langung-lango ang lalaking iyon dulot ng alak. Humakbang siya palapit habang panay-kabog ang dibdib niya. Nakapikit ang binata, kaya naman nagkaroon pa ng pagkakataon para mapagmasdan ni Valkyrie ang muka ng gwapong lalaki na iyon. Mukhang binata pa din ito dahil sa natural niyang angking bango, pati na sa malinis na pangangatawan. Mukhang gusto niya lang talagang mag-aliw kaya siya narito. Iyon ang laman ng isip ni Valkyrie. Pero kaagad siyang napasinghap nung tumama ang bughaw na mata ng binatang iyon sa kanya. Hinatak siya nito pahiga sa kama. Amoy na amoy ni Valkyrie ang naghahalong bango nito tsaka ang alak na nainom habang nasa ibabaw. Nanghihina ang lalaki at bahagyang natigilan dahil batid niyang birhen pa si Valkyrie at hindi siya karapat-dapat na mauna doon. Ngunit paano niya pipigilan ang sarili kung iyon din mismo ang nagtutulak para maangkin niya ang dalaga? Nang gabi ngang maangkin ng binata ang dalaga, ay nagbigay siya ng tseke na nagkakahalaga ng ₱250,000. Dahil ang lalaking iyon ay walang iba kung hindi si Baltimore Russell Morgan. Isang business tycoon lang naman. Nagpasya siyang magtungo sa mumurahing bar na iyon dahil sawa na siya sa mga mamahaling alak mula pa nang nasa Paris siya. At ang dahilan noon ay ang pagkamatay ng mami niya 10 taon na ang nakakaraan. Namatay ang mami niya sa isang car accident dahil sa daddy niyang may babae na ng panahon na iyon. Kaya't magpasa hanggang ngayon ay bitbit niya ang mga katagang lahat ng mga babae sa mundo ay malalandi, maliban lamang sa mami niya. Kaya't isa man ay wala siyang seseryosohin. Katulad na lamang ng babae sa bar, ibinigay nito ang virginity niya kapalit ang malaking halaga ng pera. Napaismid na lamang ang binata habang nilalaro ang ballpen sa kamay niya habang nasa office siya nung bumalik sa alaala niya ang nangyari sa kanya sa bar. Malamang na kung sino-sino na lamang gumagamit sa kanya. Nasabi niya sa isip niya. Nasaan na nga kaya ang babae na yun? Nasabi ni Russell sa sarili niya. Sir Russell, kailan daw po kayo dadalaw kay Chairman Morgan? Anang sekretary niya. Iyon ang daddy niya. Ilang taon niya na din kasi itong hindi dinadalaw kahit pa alam niyang malala na ang kalagayan ng matanda. Hindi ba't nando naman ang kabit niya? Bakit ko pa siya dadalawin? Nag-message po kasi siya. Nalaman niya pong nakabalik na kayo from Paris. Nagre-request po siya na dalawin niyo siya kahit isang araw lang. Sige, pag-iisipan ko. Gusto ko din makita kung gaano nga ba kaganda ang pinalit niya kay mami. Kahit napilit na binabago ni Russell ang nasa isip niya, ay hindi talaga mawala-wala ang babae na yun sa bar. Mayroong panghihinayang sa kanya kung bakit kasi hindi niya kinilala ang babae bago siya umalis doon.
Valkyrie's point of view. Nay, babalik na ho ako mamaya sa mansyon ni Mr. Morgan. Iyon ang matandang inaalagaan ko. Matapos ng gabing mag-apply ako sa bar ay hindi na ako umulit sa ikalawang araw. Maaaring naibigay ko ang sarili ko sa lalaking iyon, ngunit wala akong pagsisisihan. Sapagkat siya ang dahilan kung bakit kami nakaalis ng pamilya ko sa bahay naming pusalian. Binayaran ko ang utang ni nanay na halos nasa 100,000. Ibinili ko sila ng bago kahit maliit lang na bahay. Hindi ka ba naman inaabuso ng amo mo, anak? Nag-aalalang ani inay. Paano po ako aabusuhin noon naka-wheelchair na si Mr. Morgan? Natatawang usal ko sa inay. Naalala ko pa kung paano ko nakapasok sa mansyon na iyon. Siguro ay napakaswerte ko talaga ng araw na iyon dahil nilipad ang kapiraso ng papel sa mukha ko habang pauwi ako ng bahay. Wanted, housemaid. Iyon ang nakasulat. Sumugal ako para na naman sa pamilya ko. Ngunit hindi ko inasahan na swerte pa rin ako sa ikalawang pagkakataon. Mabait po si Mr. Morgan. Iyon ang huling nasabi ko sa inay. Sa isang buwan na pamamalagi ko doon ay hindi ko ito nakitaan ng masamang pag-uugali. Kaya't panatag ako na mabait talaga ang matandang iyon. Ihatid niyo na lamang po sina Ivory sa eskwela. Sa susunod na linggo ay magpapadala ako ng pera. Saad ko bago ako umalis ng bahay. Nag-tricycle ako palabas matapos ay nagbus patungo sa mansyon. Magandang umaga, bati ko kay Amelia. Nagdidilig siya ng mga halaman pagpasok ko sa malawak na hardin. Good morning, Bal. Ganting bati niya din sa akin. 6 kaming kasambahay dito at tanging si Amelia lamang ang kasundo ko. May dala akong afritada luto ng nanay. Mamaya ay pagsaluhan natin. Oo, sige. Bilisan mo at kanina pa naiinip ang matandang masungit na yun. Pati ang mangkukulam na si Marta ay kanina ka pa hinahanap. Saad ni Amelia na ikinahagikgik ko. Dahil sa'y tinawag niya sa mayordoma ng bahay. Nakangiti ako nang maglakad papasok sa mansyon. Ang lahat ng pares ng mata ay nasa akin. Galit sila dahil ako ang paborito ni Mr. Morgan. Ilabas mo nga ako, Valkyrie. Saad ng matanda habang inaayos ko ang sapin ng kama niya. Sandali lang po, tatapusin ko muna itong pag-aayos dito, sir. Sagot ko. Hindi man lang ako dalawin ng anak ko. Mamamatay na lang yata ako nang hindi siya nakikita. Malungkot ang tinig nito. Ako ang madalas na kasama niya tuwing nagbababad siya sa sikat ng araw sa umaga. Kaya't madalas ko ding madinig si Baltimore Russell sa bibig niya. Nag-iisa niya daw itong anak pero hindi siya nito inuuwian dahil labis ang galit ng anak niya sa kanya. Naku sir, matagal pa po ang buhay niyo. Basta palagi nyo lang lalakasan ang loob nyo. Saad ko. Hindi ka ba nahihirapan sa akin, iha? Alam ko, inaaway ka dyan ng mga kasama mo. Dahil ikaw madalas na utusan ko. Ayos lang naman po yun. Siguro ay parte ng trabaho, sir. Ayaw mo naman kasing pagalitan ko sila. Nakangiting-an ang matanda. Matapos magbabad sa araw ay nagpabalik na siya sa kwartong iyon. Yun din naman kasi ang gawain namin sa araw-araw. Pagka malandi talaga ay magiging paborito. Himasin mo ba naman sa araw-araw eh? Heto na naman si Ana ng sumunod na araw. Madalas niya akong paghinalaan na nilalandi ko si Sir Morgan. Ngunit wala naman iyong katotohanan. Parang ama ko na lamang ang amo namin. Ang pagmamahal na dapat ay sa tatay ko at binabaling ko na lamang kay Sir Morgan. Itinuturing ko siyang tunay na ama. Hoy, pumila kayo doon at parating ng anak ni Sir Morgan. Ayokong makita nga kayo na pakalat-kalat. Dahil tsak nasasama na naman ang timpla nun. Saad ni Miss Marta. Sa palagay ko ay masungit ang anak ni Sir Morgan dahil sa sinabi nito. Pumila kami sa entrada ng mansyon habang si Sir Morgan ay naroon sa pinakadulo at nag-aabang sa anak niya. Bahagyang nahagip ng aking mata ang Mercedes na sasakyan na kadarating lamang. Mukhang iyon na nga ang anak ni Sir. Yumuko kami hanggang sa marinig namin ang yabag papasok ng mansyon. Welcome Sir Russell, chorus na saad namin. Nanatili pa din kami sa pagkakayuko
hanggang sa lumapit sa akin ang cute na panda. Naupo iyon sa paa ko dahilan para bahagya akong makiliti sa balahibo niya. Maliit pa ito kaya't hindi pa nakakatakot. Bamboo! Mahihimigan ang iritasyon sa tono ng lalaki na tiyak ay si Sir Russell. Tinanaw pa ako ng maliit na panda bago ito tumayo at lumakad palapit siguro sa amo niya. Son, it's been a years. Nangunguli lang ani Sir Morgan, ngunit wala akong narinig na sagot. Sunod-sunod na pagpalakpak ni Miss Martha ang umagaw sa atensyon namin. Balik sa trabaho! Sigaw na aniya. Tutungo sana ako sa kusina. Valkyrie! Tawag ni Sir Morgan, kit lumingon ako. Nagtama ang mata namin ni Sir Russell at naging dahilan niyon ng pagkatigil ko. Kasabay ng malakas na pagbayo sa dibdib ko. Hindi ako maaaring magkamali. Ang lalaki sa bar at ang lalaki sa harap ko. Nanlalamig ako habang humahakbang palapit kay Sir Morgan. Sa isip ko ay nagdarasal ako na sana ay hindi niya ako matandaan. Dalhin mo nga ako sa hardin, utos ng matanda. Come on son, kwentuhan mo naman ako. Naiilang ako habang itinutulak ko ang wheelchair palabas. Nasa likuran ko si Sir Russell at feeling ko ay nakatingin siya sa akin ngayon. Ikuha mo kami ng tea, Valkyrie. Utos niyang muli nang makarating kami sa hardin kung saan naroon ang mesa at upuan. She's quietly beautiful. Yun ba yung kabit mo? Formal na tanong nito sa ama. Kaysa makarinig pa ng mas masakit na salita, ay nagmabilis na lang ako maglakad palayo. Napakagwapo niya! Yung mga muscle ng braso niya, grabe! May girlfriend na kaya siya? Nako, galit daw yun sa mga babae, kaya yung malalandi dyan, dumistansya na. Saad ni Ana, habang nagtitimpla ako ng tea. Hindi ako kumibo. Pinilit ko yung deadmahin. So how's life with a lot of girls? Sarkastiko si Sir Russell kung makipag-usap sa ama. Anak, matagal na akong walang babae. Nakikiusap ang tono ng matanda. Then who is she? Dinakma nito ang pulsuhan ko na naglalapag ng tsaa, dahilan para tumapon niyon. Masakit. Nasasaktan ako sa higpit ng pagkakahawak niya. Let her go, son. She's just a maid. Lalo akong nasaktan dahil sa sinabi ng matanda. Hindi ako marunong bumasa, ngunit naiintindihan ko ang sinasabi niya. Binitiwan ako ni Sir Russell. Pulang-pula ang braso ko dahil sa higpit ng pagkakahawak niya. Go Valkyrie, linisin mo na lamang ang kwarto ni Sir Russell mo. Tumango lamang ako. Napangiwi ako ng makalayo. Ramdam ko pa din kasi ang hapdi sa braso ko. Umakyat ako patungo sa hagdan kung saan naroon ang kwarto ng antipatikong lalaki na iyon.